Hello guys, welcome back to our channel. So para po dun sa mga nagkakaproblema po ng mga ganit sa online appointment. So trending po yung number one problem po yung invalid activation po ng link. So maraming nag-comment po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ano ang gagawin if invalid activation code? So yung invalid activation code po ay error po na natatanggap ng mga nagsa-sign up while the registration is already starting. So, wala po tayong magagawa for the invalid activation code kundi mag-try lang po na mag-try dahil po yan po ay resulta po yan ng heavy traffic or sobrang daming nag-a-access ng Oxias account. Kaya sobrang hirap pong maka-sign up. Ina-advise po kasi ng Civil Service Commission na dapat po ay gumawa na ng account or mag-sign up na habang hindi pa nag-start yung registration. So para po dun sa mga aspiring applicants for the next batch of civil service exam. So, advice ko po sa inyo na kahit ngayon pa lang, pwede ka na pong mag-sign up in advance sa Oxias account para pagdating po ng registration, yung poproblemahin mo na lamang po ay kung paano makapag-register. Dahil kahit po yung pag-register ay sobrang dami din pong pagsubok, no? So, ayan, sobrang daming nagme-message sa atin kaya napapagod na po akong mag-reply isa-isa kaya naisipan kong gumawa ng video. So yung again, invalid activation code po yung kadalasang error after mong mag-sign up tapos may link kang natatanggap sa Gmail mo para i-activate yung link, yung account mo para makapag-sign in ka na. Ang problema, invalid activation nga po yung lumalabas kapag kinlik na po yung link. So, again, wala po tayong magagawa dyan dahil sa server po yan ng Civil Service Exam. Try and try lang po. Make sure na mabilis ang inyong internet connection. At another reason for invalid activation is kung matagal mong na-click yung link after mong mag-sign up. So, dapat I think nag-i-expire po kasi yung link. So, dapat kapag naka-receive ka ng email after mong mag-sign up, i-click mo kaagad yung link para ma-activate kaagad yung inyong Oxias account. Pero again, most of the problem nga po ay due to the civil service server heavy traffic. So, yung iba po ay gumagawa ng account sa madaling araw. So, yun po yung suggestion ng iba dahil hindi po masyadong maraming tao na nag-access ng Oxias website. So, again, for aspiring applicants, please sign up in Oxias account para alamin kung ano yung mga region na kailangan ng online appointment sa Oxias account dahil hindi po lahat ay Oxias website yung ginagamit. So, be updated, follow your Civil Service Commission Region Office Facebook page para po updated po sa mga information. So, next po natin na problem, account block. So, meron po tayong account block. Wait. Meron tayong sa account block. Ayan. Merong sa Facebook o merong hello po, bakit po kaya palaging na ganito yung link? So, sorry, you have been blocked. Tapos merong isa dito. I don't know if it's the same person. It's the same person. So, sorry, you have been blocked. Tapos merong isa pa dun yung account block. So, anyway, yung according to the post nga po sa Facebook page, account block po yung lumalabas kapag after po nila mag-submit ng valid ID at passport size picture. So, ayan. Diba sobrang nakakasad kasi sobrang daming pinagdaanan mo during the online process. Tapos, nandun ka na-upload mo na yung valid ID mo, na-upload mo na yung passport size ID picture mo, tapos biglang maging ganito yung lalabas, no? Sorry, you have been blocked. So, syempre, napakasakit. So, again, this is an error due to heavy traffic in the Civil Service Commission server.
Tapos yung iba, suggestion for this, kung paano i-solve, sabi po doon sa mga comments sa Facebook page na nakatry din ng ganito, i-refresh lang daw po yung inyong laptop or yung inyong mobile phone. So, paano mag-refresh in mobile phone? So, scroll mo lang, slide down lang po sa inyong screen. Tapos, pag nakita nyo na yung ano ba yun? Yung umiikot na loading, ibig sabihin nagre-refresh po yun. So, do not go back, just try to refresh. So, that is one solution na sana mag-work. And then, try, siyempre, as I have said, try daw po sa madaling araw para hindi masyadong busy yung server. Kunting tao lamang po yung nag-access. Tapos, sabi ng iba, yung reason daw po bakit you have been blocked is that nag-block yung Civil Service Commission daw po ay nang block daw po sila ng IP address kapag sobrang dami na pong nag-access ng kanilang server. So, hindi po natin we are not sure about that. So, ayan. Again, pasensya. Sobrang mahabang pasensya dapat ang baon mo for the civil service exam online application. So, sana naman next year or next August 2024 na exam, hopefully, mag-improve po ang kanilang server para yung mga next applicants ay hindi na po makaranas ng mga ganitong problema during the online appointment. No? So, ayan. Sobrang dami kasi nagtatanong bakit ganun, bakit ganito yung lumalabas. So, wala po talaga tayong control kapag server na po, kapag heavy traffic na po sa server yung ating kalaban. Dahil sa dami naman po ng nag-access nga po ng Oxias account. Tapos, ano ba yung next pa natin mga problem? Ito, wrong info sa profile. So, I think wala tayong na-screenshot na comment. Ano to? Account, ito, account doesn't exist. So, ayan, kasama lang din po yan ng invalid activation link. So, same lang po yan. So, after daw po nilang ma-activate, kahit na-activate na nila yung kanilang link, so account doesn't exist po yung lumalabas kapag sinubukan na po nilang mag-sign in. So, another solution for that is, again, that is the heavy traffic in civil service servers, Oxias account. So, solution is to, yung sabi ng iba, gumamit daw po ng email na yung pangalan ay tukma doon sa inyong sign up user name, pero for me parang hindi naman po related. So kasi kahit na anong email address normally tumatanggap naman po. Tapos account doesn't exist. So ayan, meron din po nagko-comment doon na sa ibang Facebook group na after mo daw pong i-activate ang link, so huwag ka agad mag-sign in. So, bali, wait mo muna ng few minutes bago mo subukang mag-sign in again. Pero, I think sa sobrang busy talaga ng server, wala tayong kahit na anong option, no? So, try lang po talaga. Tapos, so, of course, make sure na tama yung inyong username at password. So, dahil baka naman sasabihin natin, dahil sa server ng Oxias to, pero, yun pala ay mali talaga yung inyong username at password. So, dapat ay tama para makapag-sign in. So, but for the aspiring applicants, of course, again, the best way is to sign up before the registration starts. So, ano pa ba? Yan, same lang din po. Account doesn't exist. So, another problem is yung mga wrong information na input sa profile. So, guys, please naman po, ayusin niyo yung pag-fill up. Always bear in mind na kapag naka-login na po kayo sa inyong Oxias account, kapag nag-sign up, kapag nag-fill up na po kayo ng profile information, yung mga name, email address, yung mga address mo, please make sure na everything is correct and the spelling is correct bago mo
i-click yung update profile. Please lang po, dahil sobrang dami nagkakamali ng mga spelling ng kanilang pangalan. Napaka-importante po nun. And always bear in mind na once lang po pwedeng ma-edit yung inyong profile information. At kapag nagkamali ka po sa profile information, yun na po yung magre-reflect sa inyong application form. So, dahil yung application form po ay automatic, ipiprint mo after mong mag-set ng schedule. Kaya, yung lahat ng nasa profile information mo na tinype mo doon, yun na po yung magre-reflect sa inyong application form at hindi na pwedeng i-edit. So, okay lang yan. Pwede mong sabihin yung solution lang po talaga dyan is when you go for your personal appearance, sabihin mo doon sa civil service officer or personnel or kung sino i-entertain sa'yo dun sa office, sabihin mo yung mali mo sa iyong profile info. So, good luck na sana makahanap ka ng mabait na CSC officer dahil minsan sobrang busy nila, hindi nila paano ba to? Hindi nila tinotolerate yung mga mistakes. Talaga, meron din talaga mga officer na talaga mapagsasabihan ka rin. So, kaya make sure na tama yung inyong profile information. Please lang po, yung spelling, you have all the time to check before mo i-click yung update profile info. Okay, so ano pa ba itong mga complaints natin sa ating ayan, invalid activation code, na-block after mag-upload ng ID. Ito, meron din po ditong, meron ditong tanong, so how many minutes, no? Ilang minutes or hours po ba makaka-receive ng email for step 11 po. So, yung step 11 na tinutukoy po niya dito is yung after mong mag-submit ng yung application sa OCS online, kailan po ba daw makaka-receive ng verification email. So, according to the civil service website, until yung pinakamatagal ay 5 working days, pero marami po yung nakaka-receive after few hours lamang po at nakaka-receive na po sila ng verification email. So, please, kung walang verification email, always check din po your OCS account doon po sa dashboard, sa action. Kung meron na pong calendar button doon or calendar icon, so pwede, it means na verified na po kayo at pwede na kayo mag-set ng schedule of personal appearance. Okay, pero yung mga, kung matagal kang hindi nakatanggap, again, yung according to the civil service website, 5 working days yung pinakamatagal. And then, please check often your email and your OCS account dahil kapag once maka-receive ka po ng verification, you have only 48 hours or 2 days to set an appointment schedule. Otherwise, ma-i-invalid po yung, you need to go back from the beginning. So, ano pa ba yung mga iba? Ayan, invalid activation, account doesn't exist. Hindi ma-activate. So, please sign up before the registration starts para po dun sa mga next batch of applicants. Ayan, mga account. So, ito, meron din pong maraming nagko-comment nito pero hindi po natin na ano. So, wrong region yung napasukan. Wala po akong na-screenshot niyan. I think meron. Wait. Basta, yun pong, meron po tayong mga ito, hello ma'am, nagkamali ako ng register sa Region 7 tapos Region 10 po need ko. Hindi po ba pwede mag-register sa Region 10? Ilang ulit na po kasi ako nag-try. So guys, please, before you sign up sa OCS account, para po doon sa mga region na mag-online appointment sa OCS account, before po kayo mag-sign up, always make sure na nasa tamang dashboard po kayo.
dapat kung anong region po kayo, yun po yung piliin ninyo. And please beware, huwag pong mag-click doon ng mga link doon po sa mga comment section ng Facebook page dahil hindi mo alam, baka yung link na yon ay automatic na po yung dashboard ng Region 7 tapos Region 10 ka pala or Region 12 ka pala. So please, I highly recommend na search nyo po sa Google. So meron po tayong video how to online appointment sa Oxias account. So, magsimula po kayo doon sa Google, i-search nyo po yung Oxias, tapos i-click nyo po yun at lalabas po doon yung makakapili kayo ng region bago kayo mag-sign up. So, huwag pong mag-click ng mga link doon po sa Facebook page, okay po. So, again, solution po dito, wala tayong solution dito kundi ang mag-sign up ng another account kung saang region ka po belong. So, dahil nga po sa pahirapang mag-sign up kapag nag-start na yung registration, so malaking problema po to. Kaya dapat po make sure na bago pa mag-start yung registration, always make sure na tama yung inyong pag-sign up. Dahil baka masayang lang. So ito, according nga po dito, ako nga 24 hours akong refresh lang, patience lang. Yes, tama tong ginawa niya. Talagang imagine 24 hours siyang nag-refresh. So make sure na malakas yung inyong internet connection para at least meron kayong makaka-compete kayo doon sa mga gustong mag-access, no? At least meron kayong chance na makapasok. Ayan, so same din sa akin. So ulitin lang po ng ulitin, ganyan din po nangyari sa akin kanina. Nakailang beses ako mag-upload ng file tas laging pinapaulit. Siguro 30 times kung ginawa yun. So ayan, yung mga merong mahabang pasensya talagang makakapag-online appointment. Meron din po, ulitin lang po at tamang hintay kasi nagre-reload pa po. So ayan, pasensya talaga yung kailangan. So that's all for this video. I hope na doon po sa mga aspiring applicants, meron na po kayong idea paano maiiwasan ang mga ganitong problema. Tapos, doon po sa mga nakaka-experience nito currently, good luck po sa inyo. And again, pasensya, magbaon po ng maraming pasensya. Thank you for watching. Please don't forget to click our subscribe button. Meron din po tayong mga tutorial videos regarding numerical reasoning and our Facebook page, Civil Service Exam Reviewer by Janice Darcy.